Kabanata 2476. Symphony of Heavy Taste. Pagkapasok sa silid, inihagis ni Tsuruoy si Ike sa kama. To be precise, itinapon ito sa kama ilang metro ang layo at tumalbog ng medyo mataas ang katawan ng huli sa kutsan. Thirst, hindi talaga ako naaawa kay Xiang Xiu. Bakit lagi mong sinasabi na sinusundan kita? Hindi nakaramdam ng galit si Ike dahil sa ginawa ni Tsuruoy. Ang kanyang dalawang mahahabang binti ay magkapatong at napakaganda. Diretso na tayo sa punto, ano ang gusto mo? Pinaikit ni Tsuruoy ang kanyang mga mata. Casual siyang umupo sa upuan, at saka, huwag mo na akong paglaruan ulit, wala akong interes na umikot kasama ka. I can see that. Knowing that I will never again it's used to talk too much, kaya umiling siya ng walang magawa. Payag ka bang maging American citizen? Iyan ba ang dahilan kung bakit ka pumunta sa akin ngayon? Sarcastic na sagot ni Tsuruoy, dapat ka pa ring mamatay, lagi akong taga-China. Paano kung tretuhin ka namin ng mas mapagbigay? Sabi ni Ike. Maliban kung maibibigay mo sa akin ang bansang ito, hindi na kailangang isaalang-alang ang bagay na ito. Nanunuya si Tsuruoy. Wala ka man lang ideya ng karagdagang negosasyon. I don't like being controlled by others, what more, it's a matter of nationality, which is my bottom line at hindi mapag-usapan. Mahinang sinabi ni Tsuruoy. Mayroon ka pa bang sasabihin sa akin? Kung hindi, pwede ka nang umuwi. May gustong makakita sa iyo. Sabi ni Ke. Tinatawag namin siyang Mister. Nagsimula siyang magkaroon ng matinding sakit ng ulo. Si Tsuruoy ay napakahirap kaya't wala siyang mahanap na mga bakanting pag-atake. Nakakainis talaga ang ganitong pakiramdam. Sir, special name talaga, parang napakataas ng status, pero... Nang marinig ni Tsuruoy na, pero, biglang sumikip ang puso ni Ike. Sarcastic na sinabi ni Tsuruoy. Gayunpaman, wala akong planong makita siya. Hindi pa ba sapat na kumain lang? Sinabi ni Ike. Sa buong Amerika, si Mr. Bihirang may tumanggi sa kahilingan. Ngunit ako'y mula sa China, sabi ni Tsuruoy. At saka, mayroon kaming isang salita sa China na tinatawag na Hongmen Banquet. Kung kakainin ko ang pagkain na ito, makakabalik akong buhay, ngunit dalawang bagay ang masasabi ko. Sabi niya naglakad siya papunta sa pinto ng kwarto. Ginoo, Tsuruoy, ipinapayo ko sa iyo na isipin mo muna ito. Hanggat pumayag ka sa aming mga kondisyon, makukuha mo ang anumang gusto mo, sabi ni Ike. Pero kahit hindi ako pumayag sa mga kondisyon mo, may gusto ba ako? Puno ng panunuya ang tono ni Tsuruoy. Sa tingin mo ba kailangan mo lang akong padalhan ng ilang dilag dito, bigyan mo ako ng isa pang halaga, at maaari kong isuko ang aking nasyonalidad na Chino. Isuko ang aking nasyonalidad. Ang insidenteng ito ay hindi kailanman maaaring mangyari kay Tsuruoy, at kahit sa loob ng kanyang 5 taong pagkatapon, hindi man lang niya naisip ito. Ang buhay ay isang tao ng China, ang kamatayan ay isang multo ng China, sa puso ni Tsuruoy, ang sagot ay kasing simple niyan. Ngunit, tumayo si Ike at naglakad sa harap ni Tsuruoy, sinabi niya. Alam ko ang gusto mong sabihin, kung hindi ako pumayag sa proposal mo, aalis ba ako? Hindi ka makaalis sa kwartong ito. Nakangiting sabi ni Tsuruoy. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang kwintas ng kabilang partido. Kung tama ang hula ko, tiyak na mayroong isang bago kamera na nakatago dito. Hindi direktang sumagot si Ike, ngunit umiling at sinabing, Mr. Tsuruoy, ito ang Estados Unidos, kaya umaasa pa rin akong mapag-isipan mo ito ng malinaw. I know. Your usual routine is to tell me, this is not Europe, nor China, I can't do whatever I want, right? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tsuruoy. Napaka-confident ng ngiti nito. Akala ni Ike ay handa na siya, ngunit sa pagkakataong ito ang ngiti ni Tsuruoy ay hindi ito ang nagbigay sa kanya ng medyo hindi kasiya siyang pakiramdam. Oo, yan ang sagot ko, sabi ni Ike. Ang kumpiyansa ng ngiti sa mukha ni Tsuruoy ay napalitan ng paghamak. Talaga, hindi mo ari ng kagandahan, at napalitan ito ng sapilitang palasyo. Sa katunayan, mayroon pa ring maraming puwang para sa pagpapagaan ng mga bagay. Malinaw at maliwanag ang mga mata ni Ike. Ngunit kung anong uri ng emosyon at desisyon ang nakatago sa likod ng mga mata na ito, walang sino man ang makapagsasabi ng malinaw.
Hindi ko kailangan ng silid, ang aking desisyon ay sinabi sa iyo, at maaari mong ipakita ang anumang mga card na mayroon ka. Nanunuya si Isurui. Kinasusuklaman niya ang pagsasanay ng pagsira sa hindi niya makukuha. Malinaw na gustong pilitin siya ng kabilang partido na baguhin ang kanyang nasyonalidad. Ngunit kapag nagawa na talaga ito ni Surui ngayon, ang lahat ng nakaraang kagandahang loob ay maaaring wala na, o maging ganap na naiiba. Hindi ko inaasahan na si Mr. Surui ay talagang isang malakas at matigang tao. Ipinalakpak ni Ike ang kanyang mga kamay. Na tila pumapalakpak, ngunit mas gustong maniwala ni Surui na ang palakpakan ay nagpapadala ng ilang uri ng senyales. Sure enough, makalipas ang 10 segundo, bumukas ang pinto mula sa labas, pumasok ang ilang lalaking naka-black suit. Nakatitig sila, ang kanilang buhok ay hindi mukhang ganap na tuyo, at lahat ay naglabas ng mabangis na ugali. Sa sandaling makita ni Rui ang kanilang mga mukha, sinabi niya. Lumalabas na ang mga taong ito ay nakita sa tabi ng pool dati. Sobrang laki talaga ng eksenang inilagay ni Ike. Noong si Surui ay nasa gilid ng pool. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay nagpapanggap na mga bisitang lumalangoy at tinatitigan siya mula sa lahat ng anggulo. Oo, medyo mabilis silang magbihis. Tumawa si Yike, umatras siya ng 2 hakbang, at nagbukas ng distansya. Ito ay para pigilan si Surui na bihagan siya. Ngunit ang totoo, kung talagang gusto ni Surui na gawin ito, magkakaroon siya ng hindi mabilang na pagkakataon para kontrolin siya noon, ngunit hindi iyon ginawa ni Surui, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam. Kung gusto ni Surui na kontrolin si Ike, gaano man siya kalayong umatras, imposibleng makatakas mula sa palad ni Surui. Bakit, handa ka na bang gumamit ng mapilit na paraan sa akin ngayon? Si Surui ay hindi kinakabahan, at ang ganitong uri ng nerbiyos ang mismong hindi gustong makita ni Ike at ng iba pa. Tinabi ko na gusto kang makita ni Mr. Ngunit kakaunti ang maaaring tumanggi sa kanya. Ito ang kaso sa buong Estados Unidos. Biglang nanlamig ang kaakit-akit na mukha ni Ike. Sa oras na ito, bagamat nakabikini pa siya, ngunit ang dating sexing ugali ay tuluyan nang nawala, napalitan ng mabangis at malamig na aura. Mula dito, masasabi mo na ang taong ito ay dapat na isang mahusay na sinanay na ahente. Siguro, hindi lang isang beses nagamit ang beauty trick niya sa iba. Sandaling matapos magsalita si Ike, ang mga lalaking nakaitim na suit ay naglabas ng mga pistola sa kanilang mga braso, at itinuro si Surui gamit ang kanilang maitim na mga muzzle. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang mapanuksong ngiti. Sigurado ka bang walang mali sa iyong ginagawa? Tinabi ni Ike. Ano ang maaaring maging problema, Mr. Surui, hanggat handa kang sumama sa amin, ang mga pistola na ito ay hindi makakakuha ng gatilyo. Ngumiti si Surui at hindi nagsalita, ngunit tumingin kay Ike. Kumunat ang noo ng huli, tila hindi siya malinaw sa paraan ni Surui Count. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang tiyan ay biglang gumawa ng ilang gurglang na tunog. Sa isang tahimik na silid, kakaiba ang ganitong tunog mula sa tiyan ni Ike. Napakalinaw. Tumawa ng malakas si Surui. Ang kagandahang ito, na nakasuot ng bikini para makagawa ng ganoong tunog, ay talagang hindi magandang tingnan. Gustong tumugon ni Ike, ngunit sa hindi inaasahan, isang mas malakas na tunog ang nagmula sa kanyang ibabang tiyan. Masakit. Sa tunog ng kanyang tiyan na kumakulom, hindi na napanatili ni Ike ang kanyang nakatayong posisyon, at nakayuko habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tungkol naman sa mga ahenteng naka-black suit, lahat sila ay hindi alam kung ano ang nangyari. Bakit nagsimulang magkaroon ng sakit sa tiyan si Ike sa oras na ito? Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang tumunog ang kanilang mga tiyan. Ang mga gurgles ay dumating at umalis, tulad ng isang symphony na may kakaibang estilo at mahusay na lasa sa silid. Hindi nagtagal, napayuko silang lahat sa sakit, at ang ilan ay tumingkayad pa sa lupa na nakatikip ang tiyan. Hindi na kinaya ni Ike. Pinagpapawisan ang kanyang mukha dahil sa sakit, at lumipat siya patungo sa banyo na nakasukbit ang kanyang mga paa sa hindi magandang tingnan. Saktong pagsara niya ng pinto, narinig ni Surui ang isang nakakabasag na tunog mula sa loob. Tinabi niya na may hitsura ng pagkasuklam. Dahil siya ay isang magandang babae, siya ay dapat na mas nakalaan sa oras na ito, hindi masyadong magaspang.
Si Ike ay ganap na hindi tumutugon ngayon, siya ay nakaupo sa banyo at nanginginig. Natatae siya. Ito ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa kanyang buhay. Sobrang lakas ng pagtatae. Hindi maginhawang ilarawan ang partikular na proseso, ngunit sa pamamagitan ng dingding, malinaw na maririnig ni Surui kung gaano ito kapanapanabak. Maya-maya, ang mga lalaking nakaitim lahat sila ay sunod-sunod na lumabas ng pinto. Malapit nang sumabog ang kanilang mga tiyan, at hindi na sila makapagpatuloy sa pagtayo, kaya kailangan nilang magmadaling lumabas. Gusto ng mga taong ito na pupunta sa Cubeta. May nagtapon pa ng baril sa sahig dahil may nagpapanik. Si Surui ay dahan-dahang lumabas ng silid at pumunta sa aisle. Natagpuan ko na mayroon ng dalawang itim na suit. At hindi ko na ito mahawakan, nakasandal sa sulok ng koridor, nagsimula silang umiiyak sa mundo at sa mga multo at mga Diyos. Tinakpin ni Surui ang kanyang ilong at bumalik sa silid. Mabigat at mabigat, tinapik niya ang pinto ng banyo at sinabing, "Beautiful Miss Ike, enjoy all this. Aalis muna ako, hindi kita guguluhin sa malaking negosyo mo." Sabi niya, tumalikod siya at naglakad palabas. Ang koridor ay puno na ng baho, at ang mga itim na suit na iyon ay hindi maaaring sumugod sa banyo. Napakalakas ng gamot na ito. Ang kanilang mga puwitan ay parang pagbukas ng dam at pagpapakawalan ng tubig, hindi nila mapigilan. Sunod-sunod ding ipinakita ng mga waiter at pasaherong dumadaan ang kanilang nakakadiri nilang mga mata. Iwasan mo, ito ay sobrang nakakadiri. Ito na siguro ang pinakamadilim na araw ng kanilang buhay para sa mga cleaning staff sa Green Star Hotel. Wala sa kanila. Kabanata 2477. Kadiliman. Hindi napigilan ni Surui na humingi ng paumanhin para sa Green Star Hotel. Dahil ang mga manlalakbay na nakatagpo ng eksenang ito ay malamang na ayaw ng manirahan muli sa hotel na ito sa kanilang buhay. Sinong gustong sumama kapag naiisip mo ang mabahong eksenang ito? Napakalakas ng panlasa ni Surui na hindi niya maisip na ginagawa iyon ng 5 o 6 na lalaki sa koridor nang hindi sabay na hinuhubad ang kanilang pantalon. Umalis siya dito sa abot ng kanyang makakaya. Tinatayang hindi man lang nalinas ang mga carpet sa koridor. Dapat silang lahat ay mapalitan ng mga bago. Ang pag-iisip tungkol dito ay para akong gumuho. Malinaw. Hiniling ni Surui sa magnanakaw na si Valterent na pumasok muna sa hotel bilang isang waiter. At naghanda ng juice para sa mga bisita sa tabi ng pool. Sa isang pagbubukod, uminom sila ng malakas na laxative juice na ito. Sa totoo lang, ang pinakatrahedya ay si Ike. Malinaw na hindi niya kayang uminom ng ganitong uri ng bagay, ngunit nagkusa siyang humingi ng tasa kay Surui. Dahil gusto niya ito, hindi ito maaaring tanggihan ni Surui, tama ba? Ang munting hiling na ito ay dapat pa ring ibigay sa kanya. Hindi ko alam kung si Ike na ngayon ay nasa banyo ay nanginginig sa lupa, magsisisi ba siya kung malalaman niya ang buong kwento ng pangyayaring ito. Sa kasamaang palad, kahit na pinagsisisihan niya ito ngayon, ito ay ganap na walang silbi. Kahit walang laman ang kanyang tiyan, patuloy pa rin ang pakiramdam ng pananakit ng tiyan sa kanya, na halos mag-deform sa kanyang magandang mukha sa sakit. Ngayon ay mahina na ang mga paa ni Ike at hindi na talaga makatayo. Sa totoo lang, maganda pa rin siya dahil at least nakakasolve siya ng mga problema sa banyo. Para naman sa mga kasama niya, isa-isa silang nakahiga sa koridor, halos wala ng lakas. Hindi sila nakahiga sa carpet sa hallway, to be precise, nakahiga sila sa ibabaw ng lahat ng uri ng mabahong likido. Nang naglalakad si Surui sa labas, nagkataon na nakasalubong niya si Valterent na naghubad ng damit ng waiter, kaya binigyan niya ito ng thumbs up. Kailangan kong sabihin na talagang nakatulong ang magnanakaw na ito kay Surui. Kung hindi niya sinasadyang nilagay ang gamot sa juice. Maaaring walang silbi si Surui sa pagsisikap na ayusin ang mga ahenteng ito, ilang trabaho. At ngayon, hindi lang nakakawala ng mukha ang kalaban, kundi pati na rin tuluyang nawala ng bisa sa combat effectiveness, why not do it? Nang makitang pinuri siya ni Surui, tumawa si Valdorant. Nagbigay ako ng maraming doses, at ayaw nilang tumayo ng ilang araw. Susunod, may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Tinapik ni Surui si Valdorant sa balikat. Naniniwala akong kaya mo. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Sinabi ni Valdorant, bukod dito, ang panganib na kadahilanan ng bagay na ito ay medyo mataas. Kung natatakot ako na tumakas ka, hindi ako iyon.
May ngiti sa mukha ni Surui. Vadoran, sundan mo ako, mas malamang na umunlad ang iyong mga kasanayan. Anong ibig mong sabihin? Hindi masyadong naiintindihan ni Vadoran. Simple. Itinaas ni Surui ang kanyang kanang kamay, at sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang pitaka. Namilog ang mga mata ni Valdoren, at hindi makapaniwalang tumingin siya sa pitaka sa kamay ni Surui. Sabi niya, hindi ba akin ito? Naalala niya na ilang minuto ang nakalipas, nasa bulsa niya pa rin ang wallet pero ngayon ay lumabas na ito sa mga kamay ni Surui. Kailan niya ito inalis? Bakit? Bakit hindi niya alam? Hindi kaya mas mataas ang kakayahan nitong magnakaw kaysa sa kanya. Si Valdoren ay pawis na pawis saglit. So, what I said is still tama. There are countless tall people in this world, and you still have a long way to go. Bahagyang ngumiti si Surui, at habang nagsasalita siya, isang lalaki ang lumabas mula sa kanyang likuran. Hindi gaanong kapansin-pansin ang lalaking ito. Ngunit sumulyap si Valdoren sa kanya nang hindi namamalayan, nalaman lamang na nakasuot ito ng maskara sa kanyang palso. Ang relo niya ay medyo katulad ng sa akin. Ngunit pagkatapos, bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga palso ay tila naging mas madali. Pag-roll up ng mangas, nakita niyang wala na ang relo. Damn, kailan nangyari ito, paano ko lang nalaman? Ito ba ay isang master face-to-face? Mata, Jin, ulat mo siya sa pagkilos na ito. Tumawa si Surui. Mata. Itong sobrang magnanakaw na minsan ay yumanig sa madilim na mundo ng kanluran, muling lumitaw matapos mawala ng halos 2 taon. Ngayon, si Mata ay naging epektibong subordinate ni Surui, at alam din niya na sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Apollo, ang Diyos ng araw, makakamit niya ang magandang kinabukasan. Hoy, kuya, ibabalik ko sa iyo. Inihagis ni Mata ang relo sa mga braso ni Valdoran. Tinapik ni Surui si Valdoren sa balikat. Napakalakas ng iyong attack attribute, ngunit ang iyong defensive ability ay medyo mahina pa rin. Tiningnan ni Valdoren ang kanyang sarili, pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Mata, at sinabing nabigla. Ikaw si Mata. Tikat. Tumanggaw si Mata. Good to meet. Nakipagkamay ang dalawang Diyos. Buti na lang at wala ni isa sa kanila ang nag-take advantage sa handshake para tanggalin ang relo sa palso ng isa't isa. Sige, mamaya na natin pag-usapan ang mga lumang bagay, may mas importante pa kaming ibibigay sa iyo, sabi ni Surui. Oras na ng hapunan, sabay na kumain sina Surui at Daniel Sharp, tumingin siya sa magandang babae sa harap niya. Kumusta ang laro? Manalo ng 1 punto, $200,000 naging $210,000. Nag-stretch si Daniel Sharp nang walang pakialam sa imahe, at ang ilan sa mga curve ay naging mas nakakakilig. Pagod ka ba? Gusto mo bang ituloy bukas? Sabi ni Surui habang kinakaharap ang steak sa plato. Punong-puno siya ng energy ngayon. Matapos ihagis si Ike. Bumalik siya sa kwarto. Naidlap, napaka-komportable. Isang araw pa ng laro bukas, at sa makalawa, pumunta tayo sa Defense Island. Tinabi ni Daniel Sharp. Matagal ko nang hinahangad ang araw at buhangin doon. Baka hindi pwede pumunta. Nakangiting sabi ni Surui. Bakit? Nang makita ang makahulugang ngiti ni Surui, likas na naramdaman ni Daniel Sharp na may mali. Dahil, mukhang hindi madali ang ngiti ni Surui. May nakakamiss sa atin. Puno ng panunuya ang boses ni Surui. At maaaring siya ay medyo matimbang. Mabigat sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Daniel Sharp. Siguro mas mabigat sa akin, pero, sa pagsasama naming dalawa, hindi siya kasing bigat sa amin. Tumawa si Daniel Sharp. Ang mga salita ni Surui ay isang biro, at sa parehong oras ay ginawa nitong mas nakaka-relax ang kapaligiran. Ano ang kailangan kong gawin bukas? Tinabi ni Daniel Sharp. Sa mga panahong ganito, kailangan kong lumaban sa tabi mo. Mahilig ka bang makipag-away sa akin? Tumingin si Surui sa babaeng nasa tapat niya, at ang kanyang malalaking mata ay nagpakita ng determinasyon. Hindi sama-samang lumalaban, kundi lumalaban ng magkatabi. Pinigyang diin ni Daniel Sharp. Ang dalawang salitang ito ay magkaiba pa rin. Naramdaman ni Surui ang nakakapasong tingin ng kabilang partido, kaya't sinabi niya. Kung ganoon, baka hindi ka na makakasugal bukas. Pumunta ako sa kasino para lang mag-relax. Hindi ako nalulong sa pagsusugal. Tumingin si Daniel Sharp kay Surui. Ngunit hindi niya sinabi ang ikalawang kalahati ng pangungusap pagkatapos ng lahat paano ka magiging mahalaga sa pera sa pagsusugal.
Ito ay ang Yuzai tour ni Surui at Daniel Sharp. Habang naghahaponan si Zai, ang maganda at sexing si Ike ay paralisado sa sahig ng banyo, hindi makagalaw. Nahihilo ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay itim. Nakakabaliw na pagtatae, halos kitilin ang kalahati ng kanyang buhay. At ang mga kasama niya, na hindi rin gaanong magaling, ay pinabalik sa kwarto ng waiter ng hotel, at malamang nandoon pa sila sa mga oras na ito. Nag-aaway sa banyo. Dumating na sa puntong ito ang asshole, kahit ang tanga ay mahulaan, lahat ito ay sulat kamay ni Surui. Si Ike ay hindi kailanman naging ganito kalaki sa kanyang buhay. Nakakahiya. Nakakatakot talaga ang pakiramdam na ito. Naisip niya ang mga tunog na ginawa niya sa banyo noon na malamang narinig ni Surui. Paano siya magkakaroon ng mukha para makitang muli si Surui? Paano nagagawa nitong bastos na ito ang isang babae? Galit na ikinuyom ni Ike ang kanyang kamao. Gayunpaman, dahil nawalan siya ng lakas, semi-dehydration na rin ang kanyang katawan, mapuputi ang labi, at walang dugo ang mukha, kaya hindi na niya maikuyam ang kamao. Sa totoo lang, hindi inakala ni Ike na nagpadala na siya ng grupo ng mga tao para tumutok ng baril kay Surui, ngunit binigyan lang sila ng huli ng mga laxative, na isa ng napakabait na paraan. Nagpumigla si Ike na lumabas ng banyo, kinuha ang telepono, at sinabing, "Nabigo ako." May matinding panghihina sa boses niya. Gayunpaman, bago pa man bumagsak ang mga salita, muling kumirot ang kanyang tiyan. Kahit na natatae ka na to the point of dehydration, wave pa rin ang pakiramdam ng pagtatae. Alam ng Diyos kung kailan matatapos ang pakiramdam na ito. Nang itatapon na ni Ike ang kanyang telepono at umakyat pabalik sa banyo, narinig niya ang boses ng babae mula sa kabilang dulo ng telepono. "Magpulong sa kwarto ko sa kalahating oras." Sa wakas, nahihirapang nagsuot ng damit si Ike. Matapos uminom ng 2 malalaking bote ng mineral water, naramdaman niyang nakabawi na sa wakas ang kanyang pisikal na lakas. Sa paghakbang pasulong. Ang 2 malalakas at malalakas na paa na iyon ay hindi makapagbigay ng labis na lakas, si Ike ay napakabigat, na parang nakatapak sa ulap, at tila babagsak siya anumang oras. Sa pintuan ng isang partikular na silid, nakatagpo ni Ike ang ilang mga kasama na nahihirapan ding lumipat. Halatang mas masahol pa sila sa kanilang sarili. Pagkatapos ng mahabang panahon sa venteng sa koridor. Ang mga suit ay hindi na maisuot, at ang buong katawan ay mabaho. Kahit naliligo na, mahina ang amoy, lutang pa rin sa hangin si Jojo, dahilan para lumayo ang mga tao. Anong bastard? Hindi napigilan ni Ike na sawayin muli si Surui. Gayunpaman, gusto talaga niyang pasalamatan si Surui. Kung ang huli ay gumamit ng lason sa halip na laxatives, kung gayon sila ay patay na. Bumukas ang pinto sa suite, at pumasok ang mga taong ito na may takip ang tiyan. Napakahina nila na hindi man lang maituwid ang kanilang mga baywang, at para silang isang pangkat ng mga talunang sundalo. Sa oras na ito, sa banyo ng suite na ito, isang babae ang tumayo mula sa bathtub na puno ng mga petals, pagkatapos ay nagsimulang paunasan ang kanyang katawan, nagsuot ng bathrobe, at lumabas. Kabanata 2478. Manatili ng buong gabi o habang buhay. Hindi masyadong matangkad ang babaeng ito. Pero parang kumikinang ang mga mata. Kahit na naka-bathrobe lang siya at kitang-kita ang mga hubog na kurba, kaya pa rin niyang bigyan ng mga lalaking iyon ng create a kind of real pressure. Pagpasok pa lang niya sa sala ay sumimangot ang babae at napatikip ng ilong. Ano ang amoy nito? Hindi makapaniwalang tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Isang grupo ng mga nasasakupan na dati ay buhay at malakas, paano na silang lahat ay matanda na at mahina na? Anong katatakutan ang naranasan nila ngayong hapon? Anong problema mo? Hindi mo ba hiniling na magkita kami ni Apollo? Paano naging ganito? Tanong niya, Ike, sabihin mo sa akin. Kahit na ang mga salitang may ilang pag-aatubili, ngunit mayroon pa ring hindi mapag-aalinlanganan na pakiramdam. Nagpunta kami upang makita si Apollo at hinaranggan siya sa silid, sabi ni Ike. Ang nilalaman ng pangungusap na ito ay walang alinlangan na nangangahulugan na sila ay matagumpay, ngunit paano kung sila ay natigil sa silid? Anong susunod? Tanong ulit ng babae. Malinaw na tinutukan namin ng maraming baril si Apollo. Ngunit sa oras na ito, nagsimulang sumakit ang aming mga tiyan, at kami ay nalulula. Habang sinasabi ni Ike, bumababa ang boses niya, at hindi nagtagal ay hindi na niya maiangat ang ulo.
Kung tutuusin, bilang isang babae, nahihiya pa siyang magsalita tungkol sa mga ganitong bagay, at ngayon ay gusto na lang niyang humanap ng butas na mapapasok. Nagtatakang sinabi ng babae. May sama-sama kang pananakit ng tiyan. Tama na yan. Ang sumusunod na proseso ay hindi kailangang ilarawan ng detalyado, kahit sino na may maunawang mata ay maaaring isipin na ito ang nangyari. Sa wakas ay napagtanto ng babae kung ano ang kakaibang amoy na kanyang naaamoy. Dam, nakakadiri. Kayo, nagtatae ba buong hapon? Ang kanyang boses ay biglang tumaas ng isang oktaba, at sinabi niya na may hitsura ng pagkasuklam. Bastard, huwag magmadali at bumangon sa aking sofa. Ayaw niyang mabahira ng ganitong amoy ang sofa niya o maging ang kwarto niya. Umalis ka dito, bilasan mo. Ngunit sa sandaling bumagsak ang boses ng babae, ang mga nasasakupan na ito ay sama-samang tumugon sa kanya na may napaka-espesyal na uri ng tunog. Ang kanilang mga tiyan ay nagsimulang tumunog, at ang ilang mga tao ay huminga pa ng ilang uri ng gas nang hindi mapigilan. Hindi kaya darating ang isa pang alo ng pagtatae. Shit. Nagsimulang magmadali ang mga taong ito sa banyo. Umalis kayong lahat. Sisubog na ang babaeng ito sa galit. Ito ang kanyang silid, ang kanyang eksklusibong banyo, kaya ang mga taong ito ay maaaring gamitin ito sa kalooban. Nasasaktan akong isipin yon. Gayunpaman, hindi na kayang kontrolin ng mga lalaking iyon. Kung hindi sila makapasok sa banyo, baka kaladka rin sila sa kwarto. Bagamat halos maubos ang mga taong ito, bago pumunta rito, bawat isa sa kanila ay uminom pa ng ilang bote ng tubig, at malapit nang ma-discharge ang tubig. Bastos, galit na nagmura siya. Sa oras na ito, hindi na kinaya ni Ike. Sa wakas ay nagbunga ang 2 bote ng tubig na ibinuhos niya. Hinawakan niya ang kanyang puwitan, ngunit hindi niya napigilan ang nakamamatay na bumubulusok na sensasyon. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga doses ang kinuha ni Valdoron, ito ay isang ritmo na nagpapanatili sa mga taong ito na mamatay. Nababaliw na yung babaeng parang leader. Siya ay palaging nag-aalala tungkol sa kalinisan, ngunit sa ilalim ng sitwasyong ito, imposible para sa kanya na manatili sa kanyang silid ng mas matagal. May 2 lalaki na hindi makapagpigil, at bago sila tumakbo palabas ng silid, gumawa sila ng nakakabasag ng lupa. Kung narito si Surui. Tiyak na mararamdaman niya na namamaga lahat ang kanilang mga chrysanthemum. Marahil ang taong ito ay matutuwa sa kasawian at kakantahin ang kantang iyon, ang bundok ay puno ng mga krisantemo. Mababaliw na ang babae, tulala siyang lumabas ng kwarto. Ang bango dito ay magiging panghabang buhay niyang anino. Pagdating niya sa terrace ng hotel na naka-bathrobe, nakita niyang may figure na sa terrace. Sa oras na ito, unti-unting dumidilim ang kalangitan, ngunit sa ilalim ng liwanag, ang figure ay napakalinaw. Parang sinasadya niya itong hinihintay. Ibinaling ng taong ito ang kanyang mukha, si Surui iyon. Natense agad ang katawan ng babae. Halatang exposed siya. At least alam na ni Surui ang kanyang pagkakakilanlan. Nais niyang magtago sa likod ng mga eksena at magpatuloy sa pagpapatakbo ng isang serye ng mga bagay, ito ay naging imposible. Umupo para uminom sa bar. Itinuro ni Surui ang mesa sa harap niya. Saglit na nag-alinlangan ang babae, na parang hinuhusgahan ang mga kalamangan at kahinaan ng bagay na ito, nakita ito ni Surui, ngumiti, at sinabi. Walang ibang tao sa terrace na ito, binalot ko na ito. Ang kita ngayon hindi malaking bagay ang mag-imbite ng magandang babae na maging maluho paminsan-minsan. Hinigpitin ng babae ang kanyang bathrobe na tinatakpan ng Snow White sa kanyang dibdib. Nakatsinelas siya at naglakad papunta sa terrace side table. Para sa kanya, ang pagpapahaba ng kanyang ulo ay isang kutsilyo. At ang pag-urong ng kanyang ulo ay isang kutsilyo din. Dahil nakita ni Apollo ang kanyang pagkakakilanlan, maaari lamang siyang mamuno sa pamamagitan ng ilong. Sa puntong ito, ang inisyatiba ay nagbago ng mga kamay. Miss Sylvia, hello. Si Surui ang nagkusa na iabot ang kanyang kamay. Bahagyang nanginag ang katawan ng babae. Hindi niya inaasahan na tatawagan ni Surui ang kanyang pangalan sa isang kagat. At ito ang tunay niyang pangalan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi ito mahirap para sa akin, tingnan natin ito. Inihagis ni Surui ang isang notebook sa mesa. Ito ay isang pasaporte. Inabot ni Sylvia at kinuha ang passport, binuksan ang pahina ng kabanata, at tumalon ang pangalan niya sa kanyang mga mata.
passport niya pala. Tiraway si Sylvia na well-informed, ngunit sa kasong ito, ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang pasaporte ay nahulog sa mesa. Alam ng Diyos kung kailan ginawa ito ni Surui. Hindi ba maayos na nakalagay sa kahon ang iyong pasaporte? Paano ito napunta sa kanyang mga kamay? Na parang nakikita ang iniisip ni Sylvia, bahagyang ngumiti si Surui. Hindi ito peking pasaporte, sa palagay ko maaari mong tingnang mabuti. This is indeed not forged, hindi na kailangan pang kilalanin ni Sylvia. Hanggang ngayon, hindi maisip ni Sylvia kung paano nakuha ni Surui ang kanyang pasaporte. Baka may magnanakaw na pumasok sa kwarto mo. Gayunpaman, palagi akong nananatili sa silid. Kung may pumasok na magnanakaw, malalaman din ng chapter. Umupo ka at mag-usap, nakangiting sabi ni Surui. Umupo si Sylvia sa upuan na may pagtataka sa mukha, ngunit pagkatapos, siya ay naging tense ng todo. Dahil, naisip niya ang isang napakahalagang bagay. Iyon ay, maaaring tahimik na kunin ni Surui ang pasaporte mula sa kanyang silid, pagkatapos ay maaari rin niya itong tahimik na gawing bangkay. Iniisip ang sitwasyon kung saan natatae si Ike at ang isang grupo ng mga nasasakupan, si Sylvia ay nanginginig muli. Ang mga pamamaraan ni Surui ay talagang hindi alam. Kung gusto niya, patay na ang mga lalaking ito. Dapat alam mo kung bakit ako nandito, nagpapahinga lang ako, wala akong masyadong layunin. Sumimsim si Surui ng red wine. Lagi ko kayong kasama. Ang tubig ay hindi gumagawa ng tubig ng ilog, ngunit kung sa pilitin kang nakikialam sa aking buhay, maaari akong gumawa ng angkop na pag-atake. Isang tamang counter-attack. Pinitik ni Surui ang kanyang mga daliri. Halimbawa, ang nangyari ngayong hapon ay isang wake-up call lang para sa iyo. Ito ba ay kasing simple ng isang wake-up call? Ginoo, gusto kitang makita, nandito lang ako para iparating ang mga salita niya. Sinabi ni Sylvia, alam niya na si Surui ay hindi handa, at ngayon ay tila naging mas mahirap ang mga bagay. Ganyan mo ipinarating. Hayaan ang isang grupo ng mga tao na tumutok sa akin ng baril. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Maaaring ito ay dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, hindi namin nais na pilitin ka, sabi ni Sylvia. Sa totoo lang, medyo halo-halong bag ito. Malinaw na pinipilit nito si Surui, ngunit nabigo ang pamimilit. Baka, gusto mo akong patayin kung hindi mo ako mapipilit. Nakangiting sinabi ni Surui. Kung hindi mo makuha, sisirain mo ito. Hindi ba ito ang iyong nakagawiyang gawain? Ang aming gawain ay hindi masyadong malupit at walang awa. Sabi ni Sylvia. Balik tayo sa topic, sir, gusto kita makita, gusto mo bang pumunta? Hindi. Diretso ang sagot ni Surui. Karaniwang nahulaan niya kung sino ang tinatawag na Mr. I. Siya ang naging sanhi ng pagkalugi ng kabilang partido ng sunod-sunod. Hindi katakataka na mabibigyan niya siya ng masarap na prutas na makakain. Alam ni Surui na unti-unti na siyang nakipag-ugnayan sa ilan pang lihim na antas. Ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa mga manager na nakalantad sa ibabaw. Sige, babalik ako at ipapasa ko ang balita kay Mr. Sylvia, sabi ni Sylvia, at tatayo na sana. Halatang gusto niyang humanap ng dahilan para makaalis kaagad, at ang pag-iisa sa lalaking inchik na ito ay nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam kay Sylvia. Gayunpaman, hindi handa si Surui na bigyan siya ng ganoong pagkakataon. Maaari kong iparating ito sa iyong asawa sa ibang paraan tulad nito. Ngumiti si Surui, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at inihagis ito sa harap ni Sylvia. Naka-bathrobe lang ang kabilang partido sa buong katawan, kaya natural na wala siyang lugar para maglagay ng telepono. Gayunpaman, sa pagtingin sa telepono sa mesa, nag-alinlangan si Sylvia. Paano niya matatawag si Mr. Surui sa harap ni Surui? Tumingin si Surui sa kanyang nag-aalangan na tingin, ngumiti at sinabi. Ano ang pinag-aalangan mo? Malaki ang gastos ko para tapusin itong terrace, mabilis mong tapusin ang tawag, bilasan natin do something romantic. Kinilig si Sylvia. Kung hindi mo gagawin ang tawag na ito, maaaring kailanganin mong manatili sa terrace magdamag, mahinang sabi ni Surui. Tumigil na siya sa pagngiti. Gayunpaman, ang hitsura ng pagtanggal ng kanyang ngiti ay lalong nawala ng pag-asa sa puso ni Sylvia. Siyempre, baka magstay ka buong gabi, which is the most optimistic possibility. Unti-unting lumitaw ang malamig na liwanag sa mga mata ni Surui.
May posibilidad ka pa, ibig sabihin, manatili ka rito habang buhay. Panghabang buhay. Ito ay malinaw na kitilin ang kanyang buhay. Nang marinig ito ni Surui, nagatubili si Sylvia ng 1 pang minuto, pagkatapos ay tumawag. Kabanata 2479. Master Tricks. Nang makita si Sylvia sa telepono, tumawa si Surui. Gayunpaman, may hindi maipaliwanag na ningning sa mga nakangiting mata na iyon. Ito ay dating pampaganya. Kapag napilitang lumabas ang Big Boss behind the scenes, natatakot ako na ito ang magiging highlight nitong Las Vegas trip, di ba? Marahil, siya at si Daniel Sharp ay kailangang gumawa ng madugong paraan upang makarating sa De France. Sa pagkakataong ito, nagsimulang magsalita si Sylvia. Sir, nasa kamay na ako ni Surui, sabi niya. Pinagdikit ni Surui ang kanyang mga daliri at tinapik ang key ng speakerphone. Ang kabilang dulo ng telepono ay tila tumahimik sandali, at pagkatapos ay may ngiti sa kanyang boses. Hindi ito lampas sa aking inaasahan, kung hindi man lang siya makakagawa ng ganoong pag-atake, hindi ito nararapat na tatawaging Apollo. Sir, ayaw kanyang makita. Tinulyapan ni Sylvia si Surui at muling sinabi. Kung ayaw mo siyang makita, maaari kang umalis, wala akong planong makipagkaibigan sa kanya. Nakangiting sabi ng kabilang dulo ng telepono, ngunit may kabastusan sa mga salita. Hindi ko sinasadyang makipagkaibigan sa kanya. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay malapit na bang magdigma ang dalawang panig. Ang lamig ng puso ni Sylvia. Dahil sa oras na ito, nasa ilalim pa rin siya ng kontrol ng kabilang partido. Kung ang asawang nasa likod ay pipiliin na pumunta sa digmaan ng direkta, kung gayon ang kanyang buhay ay tiyak na nasa malaking panganib. Alam ko, siguradong maririnig ni Surui ang usapan natin ngayon, Sylvia, tama ba ako? Sabi ng gentleman. Ang kanyang boses ay puno ng pakiramdam ng kontrol, at ang pakiramdam na ito ay eksakto kung ano ang labis na naiinis kay Surui. Si Sylvia ay nag-click sa nodding. Sir, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pinidismaya mo ako, Sylvia, napakaliit na bagay, sabi ng kabilang dulo ng telepono. Mukhang nagsisisi si Sylvia. Ngunit pagkatapos, ang boses sa kabilang dulo ng telepono ay nagpanginig sa kanya. Ayoko ng mga walang kwentang kampon, walang pinagkaiba sa basura, sabi ni Mr. Sir, hinilig si Sylvia? Hindi makapaniwalang tingin ang makikita sa maganda niyang mga mata, hindi niya akalain na papagalitin siya ng ganito ni Mr. Hindi na kailangang sabihin. Pagkatapos ng bagay na ito, dapat kang umalis dito at maghanap ng iyong sariling paraan. Ang sabi ng Ginoo, ang kanyang mga salita ay puno ng malamig at walang awa na pakiramdam. Puno ng gusot na ekspresyon ang malalaking mata ni Sylvia. Napangisi si Surui sa oras na ito. Kinuha niya ang telepono at sinabing, itong Ginoo, dahil alam mong nasa tabi mo ako, pakiramdam ko hindi ako pinapansin. Bahagyang tumawa si Mr. Surui, binigyan kita ng pansin, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Paano kung hindi ko ito mahalin? Akala mo napakababa ko sayo. Okay lang bang magpapansin? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Marahil, maaari kang pumunta sa terrace ng hotel ngayon, at maaari tayong mag-usap ng mabuti. Hindi, sa tingin ko ngayon, hindi pa namin kailangang ipagpatuloy ang negosasyon. Tinabi ng Ginoo. Talagang hindi kailangan, sa palagay ko ang desisyon na ginawa ko noong una ay mali. Bakit? Tumawa si Surui, isang ngiti lamang na may halatang paghamak. Actually, na-research na kita ng maigi. Tila may umiihip na hangin sa kabilang dulo ng telepono, at mahinang naririnig ni Surui ang tunog ng mga alon. Malinaw, walang mga alon sa paligid, at ang posisyon ng kalaban ay hindi masyadong malapit sa Surui. Kahit na gusto siyang makita ni Surui. Kailangan niyang dumaan sa mahabang paglalakbay, kapag naabot na niya ang antas na ito, ang gayong mga tao ay may posibilidad na protektahan ang kanilang sarili ng napakahusay, tulad ni Surui. Sa panganib. Hindi ko pa sinasaliksik ang sarili ko ng lubusan. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at nanunuyang sinabi. Sa aking opinyon, imposible para sa iyo na baguhin ang iyong nasyonalidad. Tinabi ni G. Ikaw ay isang tao na kayang gawin ang lahat para sa China. Sa panahon ngayon, parami ng parami the less. Tama ka dyan. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata.
Walang makakapagpabago sa matibay na damdamin ng pamilya at bansa sa kanyang puso. Sa katawan ni Tsuruoy, ang mga salitang, ipaglaban para sa bansa, ay hindi mga salitang walang laman. Basta kailangan siya ng bansa, tatayo siya agad, wala nang iba. Maraming mga kaso ang maaaring ilarawan ng puntong ito. Sa isyu ng nasyonalidad, si Tsuruoy ay ganap na walang puwang para sa talakayan. Siyempre, kasama na rin dito ang kanyang mga anak at pamilya. Kahit na ano, isa siyang Chinese. Ito ay isang bagay na nakaukit sa kanyang mga buto, isang damdaming nakaugat sa kanyang puso. Kaya naman, walang mali sa pagsusuri ni Mr. Hindi na kailangang gamitin ang salitang nasyonalidad para kulitin ang nerbiyos ni Tsuruoy dahil imposible lang ito. Hindi man lang nila napigilan. So, kailangan ko pang i-practice yung sentence na yon. Kung hindi ko makuha, sisirain ko. Sabi ng Ginoo. Talaga, nanunuya si Tsuruoy. Papatayin mo ba ako? To be exact, naghahanda ka na. Ito bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Mr. Hindi namin hahayaan na patuloy kang lumaki. Lumaki ka bilang isang matayog na puno at ang aming mga sustansya ay maubos mo. Sana maintindihan mo ang katotohanan ito. Tiyak na naiintindihan ni Tsuruoy, ngunit mula sa puntong ito, ang mga bagay ay malayo sa simple. Ikaw ba ay nasa paninindigan ng individual o sa paninindigan ng bansa? Mahina ang boses ni Tsuruoy. Malinaw, ang pangungusap na ito ay nagdadala ng isang napakahalagang mensahe. Tiyak na ayaw niyang maging huli ang sagot. Bansa, ang Ginoo ay ngumiti ng mapanlate. Sa aking mga mata, walang salita para sa bansa. Dapat kong sabihin na may malaking agwat sa pagitan ng kamalayan ng ilang dayuhan at ng mga Tsino. Ang karamihan sa mga Inchik ay handang ibigay ang lahat para sa bansang ito. Ngunit sa mga mata ng misteryosong Mr. na ito ay tila ang salitang bansa ay maaaring ganap na katumbas ng iba pang dalawang salita, iyon ay mga kasangkapan. Oo. Ito ay isang kasangkapan na magagamit niya upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa kasong ito, sana maipakita mo ang tunay mong katawan. Sinabi ni Tsuruoy, alam kong dapat alam mo ang aking lokasyon. Kung gusto mo, mabilis kang makarating dito sakay ng private jet. No, nagbago na ang isip ko, at walang kwenta ang pag-uusapan. Ang Ginoong ito ay nagsabi, ikaw ay buhay, na siyang pinakamalaking banta sa akin. Ang mga pagkalugi na naranasan ko na ay patuloy na lalakas at magpapatuloy. Nang matapos magsalita, ibinaba ng kabilang dulo ng telepono. Ang kabilang partido ay malinaw na nakilala si Tsuruoy at alam na siya ay isang taong hindi maaaring baguhin ang kanyang nasyonalidad o ipagkanulo si Huaxia, iyon lang ang paraan para sirain siya. Kinilig na naman si Sylvia nang marinig niyang binaba na ang tawag. Malinaw, siya ay inabandona. Ano ang alam mo tungkol sa iyong amo, ano ang susunod niyang gagawin? Iniunat ni Tsuruoy ang isang kamay at itinaas ang baba ng kalaban. Hindi sinasadyang itinaas ni Sylvia ang kanyang ulo. Ngunit nakita ni Tsuruoy ang isang nalilito o kahit napalpak na tingin sa kanyang mga mata. Malinaw, ang ganitong uri ng pag-abandona ay nagbigay ng malaking dagok sa kanya. Sa tingin ko, kailangan mo nang gumising ngayon. Gumisi si Tsuruoy. Sabihin mo sa akin, nasa Miami na ba ang boss mo? Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Tsuruoy, biglang nagpakita ng gulat na tingin si Sylvia. Nawala din ang nalilitong tingin. Maaaring mahanap ang aking telepono. Nakangiting sabi ni Tsuruoy, napakahaba ng tawag, sapat na para isulat ko ang kanyang address ng 100 beses. Tatayo na sana si Severia, ngunit nang marinig niya ito, bumagsak siya ng husto sa upuan. Ito ba ang maalamat na master trick? Ito ay simpleng paghuhukay ng butas ng hakbang-hakbang. Gusto kong makita kung totoo o peke ang address na ito. Ngumiti si Tsuruoy at tumawag sa telepono. Ang partikular na address ay nasa pribadong beach ng Souk Hotel sa Miami. Sinabi ni Tsuruoy, ang iba ay nasa iyo. Mahal na Sir Apollo, masaya akong paglingkuran ka, sa tingin ko ay tiyak na ibibigay namin sa iyo ang pinakamahusay na karanasan. Okay. Sana magkaroon pa tayo ng cooperation in the future. Bilang karagdagan, $1,000,000 ang napunta sa iyong account. Pagkatapos magsalita ni Tsuruoy, ibinaba niya ang telepono. Sino ang kasama mo sa trabaho? Tanong ni Sylvia. Dapat ay mahulaan mo kung sino ang kasama ko. Ngumiti si Tsuruoy at tumingin sa mata ng isa't isa.
Bilang dating senior CIA agent, sa palagay ko hindi dapat mahirap para sa iyo ang tanong na ito, tama ba? Laking gulat na naman ni Sylvia. Paano mo nalaman na ikaw ay isang ahente ng CIA? Tanong niya. Alam ko ang pangalan mo at ang passport number mo. Hindi naman masyadong mahirap alamin ang resume mo, di ba? Nanunuya si Surui. Nang marinig ang pangungusap na ito, si Sylvia ay puno ng pagkadismaya. Ang pagkilala sa iyong sarili at ang pagkilala sa kaaway. Ang kaaway ay nag-imbestiga na sa kanya ng maigi, ngunit siya gayunpaman, ang iniisip lang niya ay tumalikod kay Surui at hayaan siyang maging mamamayan ng Amerika. Isang mataas na paghatol. Makalipas ang 10 minuto, nagring ang telepono ni Surui. Lord Apollo, unfortunately, totoo ang address, pero hindi namin nakita ang target na tao, sabi ng kabilang dulo ng telepono. Nahulaan ko na, si Surui ay talagang nagpakita ng isang ngiti. Kung napakadali para sa akin na mahanap ang kinaroroonan ng kabilang partido, ito ay masyadong mahina. Babayaran kita ng $1,000,000. Ipinagpatuloy sa kabilang dulo ng telepono. Hindi na kailangan, unahin mo ito, palaging may oras na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Tinapos ni Surui ang tawag at tumingin kay Sylvia ng may sarkastikong. Naloko ka ng boss mo, wala talaga siya sa beach sa Miami. Sa tingin ko, wala siyang tiwala kahit kanino, pati ako. Wala na ang matalim na kinang sa mga mata ni Sylvia kanina, bagkos ay puno na ng depresyon. Hindi na siya inaliw ni Surui, bagkos ay muling tumawag. Mahal na kasamang Hawkang, nalinlang ka. Napagtanto ko na may trap code na nakatago sa locating program ng kabilang partido. Nakilala ko ang isang master at naloko. Habang nagsasalita, si Hawkang ay nagtap sa keyboard na may ayaw sa kanyang tono. Sir, bigyan mo ako ng oras, malalaman ko ang lokasyon ng kabilang partido. Sabi ni Hawkang. Maaari kang magkaroon ng maraming oras hanggat gusto mo. Ang boses ni Surui ay nagpahayag ng marangal na ekspresyon, maaaring wala ng mahabang oras ang kalaban para sa akin. Kabanata 2480. Ika-1 ng Hunyo sa Kamara ng mga Lihim. Nahanap ko na. Tigaw ng magnanakaw na si Valdorant na may hawak na parang cellphone. Sa oras na ito, nakalusot sila sa isang airtight room na tila hindi sa Green Star Hotel, ngunit sa isa pang gusali. Napakalaki ng silid na ito, ngunit nakatatak ang mga bintana, at walang makikita mula sa labas ng gusali, ngunit kung papasok ka sa loob, makikita mong puno ito ng mga armas. Lahat ng uri ng mga advanced na baril ay magagamit dito, tulad ng isang maliit na arsenal. Alam ng Diyos kung paano mangyayari ang ganoong bagay sa Las Vegas. Alam ng Diyos kung paano napunta rito sina Mata at Valdorant. Hinaan mo ang boses mo, tanga. Kumunat ang noo ni Mata, sa casual na naglagay ng itim na parisukat sa ilalim ng mesa. Pagkatapos, kumaway siya at sinenyasan ang kabilang partido na umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang naglalakad silang dalawa sa pintuan ng sekretong silid na ito, nakita nila ang kumikislap na ilaw ng electronic lock at ang beep na tunog ng pagpindot ng password. May darating. Dahil napakaganda ng soundproofing ng secret room na ito, hindi nila marinig ang mga yabag sa labas. Sa kasong ito, wala silang mapupuntahan kundi magtago sa lugar. Sa ilalim ng mesa, sabi ni Mata, at agad namang gamulong on the spot ang dalawa. Nang nakatago lang ang figure nila sa ilalim ng mesa, nag-click din ang electronic lock at nabuksan ang pinto. Pumasok ang isang dosenang lalaking nakaitim na suit. Pagpasok nila ay agad nilang binuksan ang ilaw. Sa ilang sandali, ang madilim na silid ay naliliwanagan ng mga ilaw na kasing liwanag ng araw. Dahil sa malaking espasyo sa sekretong silid, pagkatapos pumasok ang 12 ng mga lalaking nakaitim, hindi ito mukhang siksikan. Sa kabutihang palad, ang conference table sa gitna ay medyo malaki, at Mata at Valterent ay lumiit sa ibaba, at ito ay hindi madaling mahanap. Ang mga bintana ng bahay na ito ay selyado, at ang mga dingding ay pinatibay ng mga plate na bakal sa panloob na layer. Kung gusto ni Mata at Valterent na umalis, kailangan nilang lumabas sa gate. Sa madaling salita, kailangan nilang maghintay hanggang makaalis ang mga lalaking nakaitim. Pero ngayon, parang ayaw umalis ng mga nakaitim. Pagkatapos nilang pumili ng kanilang kagamitan.
Inilagay nila ang kanilang mga baril sa conference table, isa-isang hinayla ang mga upuan, at naupo ng hindi inaasahan. Kahit na ang isa sa mga daliri ng paa ay halos sumipa sa ilong ni Valdoron. Ikinagulat nito ang huli sa malamig na pawis. Ang lalaking ito ay isang maliit na magnanakaw kapag weekdays, kailan pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon. Nagsisimula ng manginig ang aking mga binti. Bata ay may sapat na kaalaman at alam na ang tanging paraan upang huminahon sa oras na ito ay ang huminahon, kung hindi, sila ay mauwi sa pagbabarilin hanggang sa mamatay. Hindi nagsalita itong mga lalaking nakaitim, tahimik silang naghintay. Tila narinig ni Valterent ang tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, muling nag-click ang door lock at may pumasok mula sa labas. Sa pagkakataong ito, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng agent vest, ngunit pagpasok niya, hinubad niya ang vest na may logo ng isang unit at itinapon ito sa isang tabi. I think all of you here are the elites of various units in the past. Ngayon na humiwalay ka na sa iyong likas na pagkakakilanlan at sistema at nakarating na dito. Dapat mong sundin ang iyong mga utos sa lahat ng mga aksyon. Pagkasabi nito, binigyang diin niya. Kayong lahat ay miyembro na ng kumpanya, ngayon. Walang makakasira sa awtoridad ng amo, at walang makakalabag sa utos ng kumpanya, kaya kung sino man ang manggahas kung hindi siya sumunod sa utos, babarilan ko. On the spot siya. Pinatay on the spot. Walang emosyon sa mukha ng ahente nang sabihin niya ito, na para bang isang napakawalang kwentang bagay ang ipinapaliwanag niya. Alam ni Mata at Valterent na narinig nila ang isang napakahalagang sikreto. Isang sikreto tungkol sa kumpanya. Obviously. Ang mga miyembro ng company ay pawang mga elite mula sa iba't ibang departamento noong nakaraan. Ano ang mga kondisyon na nagpapili sa kanila na gumawa ng inisyatiba na umalis sa pampublikong opisina at pumunta dito? Ito ay isang kumpanya sa ibabaw, ngunit ito ay naiiba sa ordinaryong military resources. Sa opinyon ni Mata, mas angkop na tawagan itong isang organisasyon. Oo, ito ay isang organisasyon. Isang grupo ng mga natitirang retiradong ahente at mga espesyal na puwersa ang organisasyon. Marahil, ang mga taong ito ay bumubuo lamang ng departamento ng labanan ng organisasyong ito. Kung maaabsorb ang mga taong ito, gaano kitikot ang enerhiya sa likod ng kumpanya? Ito ay simpleng hindi maiisip. At ngayong gabi, bakit magkasama silang lahat? Tumayo ang ahente at naglakad papunta sa ibang lugar. Sang sa likod ng desk, pagkatapos ay kinuha ang isang itim na handbag. Kaya lang nung hinalungkat niya yung handbag niya, naging seryoso yung ekspresyon niya. Nasaan ang aking alaala? Sumimangot siya ng mariin, at baka sa mga mata niya ang gulat. Oo, nawala ang kanyang alaala. Anong internasyonal na biro, kung ang bagay na iyon ay nawala, hindi ba't ang mga mahahalagang impormasyon sa loob ay malalantad? Isang patong ng malamig na pawis ang biglang tumulo mula sa likod ng ahenteng ito. Dam, saan napunta ang mga gamit ko? Sa pagmamadali, ibinuhos niya ang lahat sa buong bag. Gayunpaman, narito ang lahat, maliban sa alaala. May nakakita na ba sa inyo ng aking alaala? Napuno ng pagkainip ang mga mata ng ahente. Walang alinlangan na nagsimula siyang magduda sa lahat ng nasa eksena. Karaniwang dinadala niya ang alaala na ito. Ngunit ngayon ay lumabas siya upang magsagawa ng iba pang mga gawain. At hindi maginhawang dalhin ang ganitong uri ng elektronikong bagay, kaya inilagay niya ito sa isang ligtas na lugar sa kanyang opinyon, sa sikretong silid. Pero ngayon, mukhang hindi naligtas ang safe room na ito, kung hindi, saan napunta ang bagay na iyon. Ito ay sinasabing isang memorya. Ngunit ito ay talagang isang pocket-sized na handheld computer na nag-iimbak ng malaking halaga ng impormasyon. Kapag nalantad na ang impormasyon, magdudulot ito ng napakapangangilabot na chain reaction. Sa kumpanya, mas mataas ang kanyang rango kaysa kay Sylvia. At nagawa niyang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Ayaw niyang panoorin ang kanyang kinabukasan ng walang magawa. Nawasak ang alaalang ito. Talo. Dapat hanapin, dapat hanapin. Itatanong ko ulit, may nakakita na ba sa inyo ng alaala ko? Tanong ng ahente sa malalim na boses. Ang kanyang pangalan ay Cesar. Siya ay isang ina po ng Algeria. Matapos mang ibang bayan sa Estados Unidos. Hindi mabilang na paghihirap ang dinanas niya mula noong bata pa siya. Napakahirap talaga hanggang sa kasalukuyan.
Ayaw niya talagang makitang maapektuhan nito ang kanyang kinabukasan. Isang nawalang alaala ang ibinaon. Gayunpaman, kung hindi niya ito mahanap, kung gayon ang kanyang resulta ay halos mapapahamak. Nagkatinginan ng mga ahente na nagtataka. Hindi nila maintindihan ang sinabi ni Aizazar. Dahil ang mga taong ito ay hindi nagpupunta dito sa mahabang panahon, at hindi nila alam kung ano ang alaala na sinasabi ng kabilang partido. Gaano ka nakatagal dito? Tanong ni Aizazar. Mga 10 minuto, sagot ng mga ahente. Nakita mo bang may naglipat ng handbag ko? Malamig na tanong ni Aizazar. Nagkatinginan ng mga ahente na nagtataka. Lahat sila ay naghahanap ng mga baril at bala para sandatahan ang kanilang sarili, at walang nakapansin kung may naglipat ng portfolyo. Okay. Dahil iyon ang kaso. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang mga mata ni Aizazar ay dumampi sa mukha ng lahat. At malamig na sinabi, kung sino man ang handang tumayo, maaari kitang iligtas. Namatay siya, kung hindi, kung malalaman ko kung kanino ang alaala na ito, pagkatapos ay ang resulta ay maliwanag. Sa oras na ito, si Valterent, na nakakulong sa ilalim ng conference table, ay labis na kinakabahan. Dahil nasa kanya ang alaala na sinabi ni Aizazar. Pinaghirapan nila ni Mata na pumasok sa secret room na ito para lang mahanap ang bagay na ito. At ito ang gawain na espesyal na ibinigay sa kanila ni Surui. Sa mundong ito, bilang karagdagan sa kanilang napakahusay na kasanayan sa pagpili ng kandado. Kakaunti lang talaga ang mga taong makakapagbukas ng sopistikadong electronic lock nang hindi nati-trigger ang alarm device. Hinahanap na ngayon ni Aizazar ang alaalang ito. Kung nalantad ngayon sina Mata at Valterent, paano sila makakaligtas sa banta ng napakaraming tao at napakaraming baril? Okay, wala ka namang sinasabi ha. Isang masamang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Aizazar. Tumango siya, pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono. Ang aking memorya ay maaaring matrigger ng isang password, kaya kung ang memorya na ito ay nasa lihim na silid pa rin sa susunod, tiyak na magpapatunog ito ng alarma. Tunog. Hindi talaga nais ni Aizazar na gamitin ang paraan ng pag-trigger na ito sa unang lugar. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay nasa loob ng ilang taon. At ito ay halos hindi nangyari. At, kapag na-trigger, pagkatapos ay ipapadala din ang signal ng alarma sa punong tanggapan, at ituturing siya ng punong tanggapan na isang malubhang kapabayaan dahil dito. Sa kasalukuyan, tila ang chain reaction na dulot ng pagkawala ng memorya ay mas malaki kaysa sa malubhang kapabayaan. Buti naman. Hindi mo inamin. Lumitaw ang mga mata ni Aizazar sa mukha ng lahat, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagbibigay sa iyo ng pagkakataon, ibinigay ko ito, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. With that said, nagsimula na siyang mag-dial. Ngayon, ang loob ng sikretong silid na ito ay sobrang tahimik. At maririnig ang pagbagsak ng mga karayom, kaya ngayon, sa tuwing pinindot ni Aizazar ang mga susi, ang tunog ay napakalinaw, tulad ng isang drum beat sa puso ng mga tao. Okay, naipadala ko na ang trigger code, at pagkatapos ay malalaman ko kung sino ang traidor at sino ang traidor. May bakas ng kawalang awa sa mga mata ni Aizazar. Lumipas ang 1 segundo, 2 segundo, 10 segundo at 1 minuto, at hindi tumunog ang memory alarm. Ang senaryo na ito ay lumampas sa inaasahan ni Aizazar. Hindi kaya nabigo ang trigger function na ito dahil sa pangmatagalang paggamit. Ito ay nakatayo sa dahilan na ito ay hindi dapat sa lahat. Gayunpaman, 2 beses siyang nag-dial ng numero ng magkasunod, ngunit wala pa ring resulta. Damn, anong nangyayari? Hinampis ng malakas ni Aizazar ang mesa. Hindi nagtagal, napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Ang memorya ay maaaring hindi nawawala ang signal ay natanggap, at ang tunog ng alarma ay inilabas din, ngunit hindi niya ito narinig. Bakit hindi mo narinig? Isa lang ang dahilan niyan. Ipaliwanag na ang alaala ay wala sa lihim na silid na ito.